Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo, ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Bawat umaga, nagigising si Maribel bago pa sumikat ang araw. Naghahanda ng almusal, nag-aasikaso ng mga bata, naglilinis ng bahay, at tuwing weekend, tumutulong pa sa simbahan, minsan sa kusina, minsan sa pagtuturo sa mga bata. Madalas, pagod na siya bago pa matapos ang araw. At sa katahimikan ng gabi, napapaisip siya, may halaga pa ba lahat ng ito? Isang araw, habang nagbabasa ng Biblia, napahinto siya sa Kolosas, 3 kabanata, talata 23 hanggang 24. Parang boses ng Panginoon ang nagsasabi sa kanyang puso, "Maribel, ginagawa mo ito para sa akin." Biglang nagbago ang kanyang pananaw. Ang bawat gawaing bahay, bawat pag-aalaga, bawat maliit na paglilingkod, hindi pala nasasayang. Kapag ginagawa niya ito para kay Kristo, nagiging banal maging ang pinakasimpleng bagay. Ang tunay na paglilingkod ay hindi laging pagtayo sa entablado o pagkakaroon ng titulo. Madalas ito ay nakikita sa mga simpleng bagay katulad ng tapat na pagluluto, sa tahimik na pagtitiis, sa pagpili ng kabutihan kahit walang nakakakita. Kapag ang puso ay para sa Panginoon, kahit ang ordinaryo ay nagiging pagsamba. Ang ating trabaho, malaki man o maliit, ay para sa Panginoon, at ang ating gantimpala, ang tunay na kaluwalhatian, ay mula sa Kanya, hindi sa tao. Kahit ang pinakamaliit na gawain ay maaaring magbigay karangalan sa pinakadakilang Diyos. Panginoon, salamat po dahil bawat gawain, gaano man kaliit, ay may kabuluhan kapag ginagawa para sa iyo. Turuan mo akong maglingkod ng may kagalakan at katapatan, hindi para mapansin ng tao, kundi upang ikaw ay maparangalan. Naway maging handog ng pagsamba sa iyo ang aking buhay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.